Kumusta mga kaibigan? Tunghayan po natin ang ika-4 na kabanata na ngayon nandito ka. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maagang nagising si Rika kinabukasan para tumulong sa mga katulong sa paghahanda ng agahan. Inayos na niya ang lamesa nang pumasok sa dining area si Doña Olivia. Iha, hindi mo na kailangan tumulong sa kusina. Bisita ka namin dito. Masuyo na sabi ng ginang. Halika, umupo ka na at kumain. Hindi pa masyado magaling ang sugat mo. Huwag ka munang magpagod, sabi pa nito. Ayos lang po ako. Ito lang po ang magagawa ko para mabayaran ko kayo sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Wika ng dalaga. Tinapos muna ni Rika ang paghahanda ng lahat ng pagkain bago naupo. Napatingin siya sa pintuan nang pumasok si Angelo at naupo sa katabing silya ng kanyang ina. Angelo anak, kumain ka muna bago ka pumunta sa farm. Magpapakabisi ka na naman doon at makakalimutan mo na naman kumain. Utos ng ginang. Hindi na ma, magkakape na lamang ako. Sagot ni Angelo at inabot ang isang tasang kape na nilagay ng katulong sa tapat nito. Oo nga pala ma, gusto ko sanang isama si Rika sa farm. Napatigil si Rika sa pagsubo ng pagkain. Bakit mo naman isasama si Rika? Wala naman siyang magagawa sa farm at kailangan niya pang magpagaling, sabi ni Doña Olivia. Mas makakabuti kung makikita niya ang kabuuan ng farm, diba? Saka para hindi siya mabagot dito sa bahay. Sabay tingin ng binata sa dalaga. Marahan siyang tumango. Nakuha agad niya ang ibig sabihin ng binata. Ayaw ni Angelo na manatili siya sa loob ng mansyon para hindi siya masyado mapagtuunan ng pansin ng mama nito. Ayos lang po yun sa akin. Baling niya sa ginang na nasa mukha pa rin ang pag-aalala. Uminom ulit si Angelo ng kape bago tumayo. Hihintay na lamang kita sa labas, sabi nito. Pagpasensyahan mo na lamang si Angelo, iha. Nagkaganyan lamang yan, pamula na magkahiwalay sila ni Amara, sabi pa ng ginang. Aalis na po ako. Baka po hindi magustuhan ni Angelo kung paghihintayin ko pa siya ng matagal, sabi ng dalaga. Pagkatapos ay lumabas na rin siya sa mansyon. Nakita agad ng dalaga ang isang maganda at mamahaling sasakyan sa harap ng mansyon. Sakay niyon si Angelo na may kausap sa cellphone. Tumingin lang ang binata sa kanya nang buksan niya ang pinto ng passenger seat at sumakay. Walang namagitang usapan sa kanila hanggang sa marating nila ang parteng manggahan ng hasyenda. Lumabas ng sasakyan si Angelo at lumakad sa mga tauhan na abala sa pag-aani ng hinog na mangga. Naiinis naman na lumabas si Rika ng sasakyan at lumapit sa binata. Parang wala itong kasama kung umasta. Napatingin si Angelo at ang mga tauhan nang makalapit siya. May magandang babae po pala kayong bisita, sir. Wika ng lalaking kausap ni Angelo na sa tingin niya ay nasa earliest 40s na. Magandang araw po, bati ni Rika sa matanda. Naku, magandang araw din iha. Napakaganda mo, wika pa ng matanda. Nasa inyo po ba ang asawa niyo, Mang Ando? Tanong ni Angelo. Opo sir, bakit po? Pwede bang doon muna si Rika ngayong araw? Maaari siyang makatulong kay Aling Juana sa paghahanda ng pagkain ng mga tauhan. Pakisabi lang na hindi siya maaaring mapagod dahil buntis siya. Sagot ni Angelo kay Mang Ando na naging dahilan ng pagtingin ng ilang mga tauhan na malapit sa kanila. Napatingin naman ang matanda kay Rika. Kaano-ano niyo po ang magandang dalaga na ito? Isa na naman siguro siya sa mga babaeng kinupkup ni Doña Olivia. Narinig niyang sabi ng isa sa mga tauhan. Baka nakadisgrasya na naman si Sir Jericho. Magkakaroon na naman ng bastardong ipapanganak sa hasyenda na ito. Naiiling na wika ng isang tauhan na naging dahilan ng bulungan ng iba pa. Paglingon ni Rika kay Angelo,
ay nakita niya ang pagkuyom ng kamay ng binata. Hindi magiging bastardo ang batang yan. Dahil hindi ako marunong tumalikod sa responsibilidad kagaya ng malimit na ginagawa ni Jericho. Tila nagtitimping sabi ni Angelo. Lahat ay nagulat na napalingon kay Angelo, kabilang na ang dalaga. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Maotoridad na sabi ng binata dahil sa inis. Nakatingin pa din ang dalaga sa binata nang hawakan ng matanda ang kanyang balikat. Sabay lakad palayo. Congratulations, iha. Napakaswerte mo kay Angelo. Napakabait ng bata na yun. Pinahahalagahan niya ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sabi pa ni Mang Ando. Pagkatapos ay sumunod na sa tinatahak na daan ni Angelo. Mang Ando, tawag niya na ikinatigil ng matanda sa paglalakad. Yung tungkol po sa babaeng sinasabi nilang kinupkup ni Doña Olivia? Ano pang nangyari doon? Hindi napigilang itanong niya. Isa yun sa dahilan kung bakit mahirap na kay Angelo ang magtiwala ulit. Walang anak na babae si Doña Olivia, kaya napakalambot ng puso ni Doña sa mga babae na pumupunta rito na nangangailangan ng tulong. Pero pagkatapos nilang manganak, ay umaalis sila nang walang paalam, na labis na ikinalulungkot ng ginang. Mahal na mahal ni Angelo ang mama niya, at lahat ay gagawin niya para lamang huwag malungkot ang Donya. Kaya napakaswerte mo kay Angelo, dahil hindi yan marunong mang-iwan kapag mahalaga sa kanya ang isang tao. Parang anak ko na din ang batang yan. Pinakaayaw niya sa lahat ang taong nangiiwan na lamang ng basta-basta. Lalo na at may responsibilidad na kailangang panagutan. Wika pa ni Mang Ando. Napatango lamang si Rika. Alam na niya ngayon kung bakit ganoon na lamang ang pakikitungo sa kanya ng binata. Sino po ba si Amara? Naguguluhan na tanong ng dalaga. Napakunot naman ang noo ni Mang Ando. Hindi mo kilala si Amara? Si Amara ang pinakamatagal na karelasyon ni Angelo. Hindi nga lamang ako sigurado kung karelasyon ang matatawag doon, dahil mukha naman silang hindi parehong seryoso. Iniwan ni Amara si Angelo para sa ibang lalaki. Nasa ibang bansa sila ngayon. Iyon lamang ang nalalaman ko. Ang mabuti pa ay kay Angelo mo na lamang itanong ang lahat ng gumugulo sa isipan mo. Wika pa ng matanda. Itinuro ng matanda kung nasaan si Angelo at nakangiti itong nagpaalam na sa kanya. Naglakad si Rika patungo sa puno na kinaroroonan ng binata. Nakita niya si Angelo na nakaupo sa isang duyan doon. Hindi mo dapat sinabi na anak mo ito. Kaya ko naman tanggapin ang lahat ng sasabihin ng iba. Marahang sabi niya sa binata. Hindi ko yun ginawa para sa'yo. Para yun sa anak mo, Rika. Gusto mo bang tinatawag na bastardo ang anak mo? Nakatayong sabi ng binata. Hindi maintindihan ni Rika kung bakit ganoon karahas ang tonong ginagamit ng binata. Tumingin siya kay Angelo. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Pabulong na tanong niya dito. Sumulyap lang sa kanya ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako katulad ng ibang babae na nagpupunta at umaalis ng walang paalam. I don't need your money. And I promise na aalis din agad ako dito bago ako manganak. Iniiwas ng dalaga ang kanyang tingin dito. If you want me to stay outside your house, para hindi ako masyadong mapagtuunan ng pansin ng mama mo at hindi ako masyadong mapamahal sa kanya, ay gagawin ko. Nakayukong wika ng dalaga. I'm not telling you to do that. Seryosong sabi ng binata. Nasaan na pala ang asawa mo? Nalabis na ikinagulat ng dalaga. Wala akong asawa. Then where's the father of your child? Your ex-boyfriend, I guess? Napatingin si Rika sa mga manggahan. Hindi ko alam kung nasan siya. Mahinang sabi niya dito. Bakit kanya iniwan? Tanong pa ng binata. He just left 4 years ago. Nalaman ko na lang na umalis siya ng bansa at may kasama ng ibang babae. Pagkatapos nun ay wala na akong balita sa kanya. Iyon na rin ang naging simula ng pinakamiserableng part ng buhay ko. Humugot ng malalim na hininga ang dalaga. Nasasaktan pa din siya kapag naaalala niya
ang pag-iwan sa kanya ng ex-boyfriend niyang si Jericho. Ano na lamang kaya ang sasabihin nito kapag nalaman na ang kapatid nito ang tinutukoy niyang lalaki, ang minahal niya at nang iwan sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata nang ngayon nandito ka. Sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po.